Kabanata 1471 Ang banal na liwanag at ang nakatagong lihim. Sa isang kisap mata, nagliwanag ang buong Blazing Sky Tower. Mula sa pinakatuktok hanggang sa pinakailalim ng tore, hindi mabilang na sinag ng makukulay na liwanag ang sumabog at bumalot sa buong kalangitan. Parang isang bahagharing bumaba mula sa langit. Parang isang himalang ipinagkaloob ng mga Diyos. Nang makita iyon ni Lord Longyon, nanlaki ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nawala ang kanyang kalmadong anyo. Ang liwanag ng mga Diyos. Halos hindi siya makapaniwala. Dahil alam niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay isang maalamat na pangyayari. Isang tanda na tanging lumilitaw kapag ang kalidad ng isang elixir ay umabot sa sukdulang antas. Ibig sabihin, ang 9-star soul gathering pill ay umabot sa isang antas na lampas pa sa inaasahan ng lahat. Matagumpay silang nakalikha ng himala. 9 na elixir ang lumitaw. Bawat isa ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng bahaghari. Bawat isa ay tila may sariling buhay. At kahit hindi pa ito natitikman, ramdam na ng lahat ang pambihirang kapangyarihang nakapaloob dito. Tahimik ang buong bulwagan. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may nagngangalit na alon ng pananabik. Tagumpay. Sa wakas ay nagtagumpay sila. Ngunit sa kabilang banda, wala nang lakas si Zephyr upang ipagdiwang ang tagumpay. Halos maubos ang kanyang espiritual na enerhiya. Kahit nakapasok na siya sa antas ng 9-star Elixir Grandmaster. Napakalaki pa rin ang naging kabayaran. Kung hindi dahil sa kanyang pambihirang pamamaraan ng paglilinang. Kung hindi dahil sa 2 soul crystal. Marahil ay bumagsak na siya bago pa man matapos ang pagpipino. At dahil sa kanyang pagsisikap, nailigtas ang sitwasyon. Nailigtas ang elixir. At nailigtas ang pag-asa ni Lord Mengzuan. Dahil dito, ang buong Alchemist Alliance ay nagsimulang tretuhin siya bilang isang pinakamahalagang panauhin. Gitling-gitling-gitling. Ilang oras ang lumipas. Sa loob ng isang tahimik na silid. Nakatahimik na nakaupo si Zephyr. Nakaekis ang kanyang mga paa. Marahang umiikot ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Unti-unti niyang pinatatatag ang kanyang bagong antas. 9-star Elixir Grandmaster. Ngunit habang lumalakas ang kanyang kaluluwa, may isa pa siyang natuklasan. Isang bagong benepisyo. Isang bagong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng mas mataas na pag-unawa. Parang biglang lumino ang lahat. Ang mga misteryo ng martial arts na dati mahirap unawain. Ngayon ay tila malinaw na parang tubig. Ang daloy ng tunay na enerhiya. Ang koneksyon ng kaluluwa at katawan. Ang mga batas ng kapangyarihan. Lahat ng ito ay unti-unti niyang nauunawaan. Parang isang bagong pinto ang bumukas sa kanyang harapan. Ang lahat pala ay konektado. Mahinang bulong niya. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay mas lumakas siya kaysa dati. Hindi lamang sa lakas, kundi maging sa kanyang pangunawa sa mundo. Ngunit bigla, may naalala siya. Bahagyang napailing si Zephyr. At napangiti ng mapait. Halos nakalimutan ko na. May isang bagay pa pala siyang hindi nasusuri. Isang bagay na matagal nang nasa kanyang pag-aari. Sa tabi niya, mausisang tumingin ang Nine Netherbird. Parang alam nitong may mahalagang bagay na malapit ng mabunyag. Swoosh! Sa isang kisap mata, mahigit 12 itim na jade sword ang lumitaw sa harap ni Zephyr. Tahimik silang nakalutang sa ere. Ngunit kahit tahimik, ramdam ang misteryosong aura ng mga ito. Matagal nang pinaghihinalaan ni Zephyr na may lihim na nakatago rito. At ngayon, may sapat na siyang lakas upang alamin ang katotohanan. Dahan-dahan niyang pinakawalan ang kanyang espiritual na enerhiya. Agad niyang naramdaman ang isang sinaunang selyo. Isang porma sayon. Isang harang na itinayo ng isang makapangyarihang tao noong sinaunang panahon. Noong dati, hindi niya ito mabuksan. Ngunit ngayon, isa na siyang 9-star Grandmaster. Buzz. Unti-unting lumitaw ang mga bitek sa sinaunang porma sayon. At sa sumunod na sandali, crack! Tuluyang nabasag ang selyo. Parang isang kandadong hindi nabuksan sa loob ng napakaraming taon. At nang mabasag ito, nagbago ang lahat. Buzz, buzz, buzz.
Biglang nanginig ang mahigit 100 itim na jade sword. Naglabas sila ng matinis na ugong. Kasunod nito, isang nakakakilabot na aura ang sumabog mula sa kanilang kaloob-looban. Boom! Niyanig ang buong silid. Nanginig maging ang hangin. At ang aura na iyon, parang isang sinaunang mabangis na halimaw na muling nagising matapos matulog ng libu-libong taon. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Dahil sa loob ng aura na iyon, may naramdaman siyang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang lihim. Isang kapangyarihan. At marahil, isang kayamanang kayang baguhin ang kanyang kapalaran. Ano ang tunay na pinagmulan ng mga itim na jade sword? At anong sinaunang lihim ang itinago ng isang 9-star Grandmaster sa loob ng mga ito sa loob ng napakaraming taon? Maaari kaya itong maging susunod na malaking pagkakataon ni Zephyr? O isang panganib na mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang mga nakaharap noon? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1472 ang Scarlet Black Sword. Sa loob ng tahimik na silid, patuloy na umaalingaw-ngaw ang mabangis na aura mula sa 7 itim na espada. Ngunit sa halip na mabahala, napangiti si Zephyr. Tulad ng inaasahan. Mahina niyang bulong. Ang Scarlet Black Sword. Sa sandaling mabigkas niya ang pangalang iyon. Lalong nagnitngit ang nakatagong kapangyarihan ng mga espada. BOOOOM. Isang nakakatakot na intensyon ng pagpatay ang sumabog sa buong silid. Parang isang sinaunang demonyong uhaw sa dugo ang nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Nanginig ang hangin. Nanginig ang espasyo. At maging ang mga pader sa paligid ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na bitek. Ang Scarlet Black Sword. Isa sa 10 dakilang secondary divine artifacts. Isang maalamat na sandatang kilala sa walang kapantay nitong talas at nakakatakot na kapangyarihang pumatay. Ayon sa mga alamat, hindi mabilang na makapangyarihang nilalang ang bumagsak sa ilalim ng mga espadang ito. At dahil sa dami ng dugong natikman nila, nabuo ang mabangis na aura na bumabalot sa kanila ngayon. 7 espada. 7 instrumento ng kamatayan. At bawat isa ay sapat upang magdulot ng takot sa isang hukbo. Habang pinagmamasdan ang mga ito, hindi maitago ni Zephyr ang kanyang pananabik. Dahil alam niya ang tunay na halaga ng kayamanang nasa kanyang harapan. Kung ganito nakalakas ang mga ito habang nakaselyo, gaano pa kaya kapag ganap na nagising ang kanilang kapangyarihan? Buzz! 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 Biglang nanginig ang 7 espada. Parang mga mababanggas na hayop na nakawala sa tanikala. At sa isang iglap, swoosh! Direkta silang sumugod kay Zephyr. 7 itim na sinag. 7 kidlat ng kamatayan. Napakabilis na halos hindi makita ng ordinaryong tao. Ngunit sa harap ng nakakatakot na pag-ataking iyon, nanatiling kalmado si Zephyr. At bahagya lamang siyang ngumiti. Mahiwagang sandata. Balak mo bang patayin ang magiging Panginoon mo? Sa halip na matakot, mas lalo pa siyang humanga. Dahil malinaw na ipinapakita ng Scarlet Black Sword ang pagmamataas nito. Hindi ito basta-bastang sandata. Pumipili ito ng may-ari. At hindi ito susuko ng walang laban. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang kanyang kamay. Agad na sumiklab ang kidlat sa kanyang mga daliri. Crack! Isang nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw. Sa isang iglap, naduraj ang unang bugzo ng espada. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Klang! 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 Galit na umalangaw-ngaw ang mga espada. Para bang nasaktan ang kanilang dignidad. At sa sumunod na sandali, mas mabangis na pag-atake ang kanilang pinakawalan. BOOOOM. Nagbago ang buong paligid. Ang silid ay tila naging isang mundo ng espada. Sa bawat direksyon, may mga itim na sinag. May mga talam ng enerhiya. May mga nakakatakot na layunin ng pagpatay. Parang ang buong espasyo ay gustong hiwain sa gitna. Ngunit habang pinagmamasdan iyon ni Zephyr, mas lalo lamang siyang nasabik. Dahil malinaw niyang naramdaman. Ang tunay na kapangyarihan ng Scarlet Black Sword ay higit na mas malakas kaysa sa anumang espada na nahawakan niya noon. Kahit ang mga sandatang minsang ginamit ng kanyang mga kalaban, ay hindi man lamang maihahambing dito. Ngunit sa kasamaang palad para sa mga espada, nagkamali sila ng piniling kalaban. Sa kasalukuyan,
Si Zephyr ay isa ng 9-star Elixir Grandmaster. At ang kanyang lakas ay hindi na maikukumpara sa dati. Unti-unting nagtipon ang kidlat sa kanyang mga daliri. Nagliyab ito. Umugang. At naging isang matalim na talam ng kulog. Flaming Thundersting. Mahinang bulong niya. Swoosh. Sa isang iglap. Lumipad ang naglalagablab na kidlat. Boom. Parang hinati ng kidlat ang langit. Direktang napunit ang buong lambat ng enerhiya ng espada. Naglaho ang mabangis na pag-atake. Naglaho ang nagngangalit na intensyon ng pagpatay. At bago pa makapag-react ang 7 espada. Halika rito. Dahan daw ang iniunat ni Zephyr ang kanyang kamay. Parang kamay ng isang Diyos na bumababa mula sa kalangitan. Boom! Isang napakalawak na puwersa ang bumalot sa 7 espada. Sinubukan nilang kumawala. Sinubukan nilang lumaban. Ngunit wala nang saysay. Isa-isa silang nahulog sa kontrol ni Zephyr. At sa huli, direkta niyang nahawakan ang Scarlet Black Sword sa kanyang mga kamay. Tahimik ang buong silid. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, may isang mas malaking lihim na unti-unting nagigising. Dahil alam ni Zephyr, ang Scarlet Black Sword ay hindi basta sandata lamang. At ang isang secondary divine artifact ay hindi maaaring basta-basta maiwan ng walang dahilan. Kung narito ang mga espada, saan naroon ang dating may-ari nito? At anong nakakatakot na lihim ang itinago niya bago siya naglaho? Bakit isinelyo ang Scarlet Black Sword sa loob ng napakaraming taon? At anong alaala o pamana ang nakatago sa loob ng 7 maalamat na espadang ito na maaari pang magbago sa kapalaran ni Zephyr? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1473 ang pagpapasuko ng Scarlet Black Sword. Klang! 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 Marahas na nanginginig ang 7 Scarlet Black Sword. Patuloy silang nagpupumiglas. Patuloy silang lumalaban. Ang walang katapusang layuning pumatay ay sumabog sa buong silid, habang ang mga talon ng enerhiya ay umaabot ng 12-dosenang metro sa ere. Sa isang tingin, parang 7 sinaunang demonyong muling nagising matapos ang libu-libong taon ng pagkakatulog. Ngunit sa harap ni Zephyr, walang saysay ang lahat ng iyon. Kahit gaano sila magpumiglas, hindi sila makakawala sa kanyang kontrol. Haha! Bahagyang ngumiti si Zephyr. Ngunit malamig ang kanyang mga mata. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Gusto nyo pa bang subukan akong hamanin? Sa sandaling bumagsak ang kanyang tinig. Bahagyang nanginig ang 7 espada. Parang naunawaan nila ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ang Scarlet Black Sword ay hindi ordinaryong sandata. May sarili itong kamalayan. May sarili itong pagmamataas. At higit sa lahat, may kakayahan itong makaramdam ng panganib. Sa sandaling ito, malinaw nilang naramdaman ang nakatagong kapangyarihan ni Zephyr. Isang kapangyarihang sapat upang tuluyang supulan sila. Unti-unti, hamina ang kanilang paglaban. Nawala ang mabangis na aura. At ang mga nakakatakot na sigaw ng espada ay naging tila malungkot na pagdaing. Swoosh! Bahagyang iniangat ni Zephyr ang kanyang kamay. Isang daloy ng tunay na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang palad. Parang apoy. Parang ilog ng liwanag. At unti-unti nitong nilinis ang bawat sulok ng Scarlet Black Sword. Dahil sa loob ng libu-libong taon, hindi mabilang na makapangyarihang nilalang ang naging may-ari ng mga espadang ito. Bawat isa ay nag-iwan ng bakas ng kanilang aura. Bawat isa ay nag-iwan ng kanilang marka. At ngayon, isa-isang binubura ni Zephyr ang lahat ng iyon. Klang! Makalipas ang ilang sandali, isang malinaw at mahabang ugong ang umalangaw-ngaw. Sa pagkakataong ito, hindi na iyon sigaw ng paglaban, kundi tanda ng pagsuko. Buzz! Agad na pinakawalan ni Zephyr ang kanyang espiritual na enerhiya. Binalot nito ang 7 espada. At dahan daw ang isinama sa kanyang espiritual na mundo. Sa loob ng kanyang soul sea, parang mga bituing lumulutang ang Scarlet Black Sword. Unti-unting sumasabay ang kanilang ugong sa tibok ng kanyang kaluluwa. Ito ang tunay na resonance. Ang pagsasanib ng tao at sandata. Ang pagsasanib ng espiritu at kapangyarihan. Kapag ganap na nakamit ang pagkakaisang ito, ang lakas ng sandata ay tataas ng maraming beses. Pambihira talaga.
Mahinang bulong ni Zephyr. Ramdam niya ang walang kapantay na talas ng Scarlet Black Sword. Ramdam niya rin ang malalim na sword intent na nakatago rito. Kung ordinaryong martial artist ang nakakuha nito, marahil ay mababaliw sa tuwa. Ngunit sa halip, napabuntong hininga siya. Sayang. Kung isa lamang itong mahabang espada. Bahagya siyang napailing. Dahil ang landas na kanyang nilinang ay ang landas ng mahabang espada. Samantalang ang Scarlet Black Sword ay isang natatanging uri ng flying sword at assassination weapon. Hindi nito ganap na mailalabas ang kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, hindi ibig sabihin noon ay wala itong silbi. Sa katunayan, isa itong napakahalagang kayamanan para sa kanya ngayon. Lalo na't nawala ang Golden Combat Sword sa loob ng spacecraft. Bukod pa rito, ang kanyang sinaunang enerhiya at kapangyarihan ng kidlat ay napakalakas. Karamihan sa mga ordinaryong sandata ay hindi kayang tiisin ang ganoong puwersa. At ang Scarlet Black Sword lamang ang may kakayahang saluhin ang ganoong kapangyarihan. Mukhang wala na talaga akong mas magandang pagpipilian. Mapait ngunit kontentong ngumiti si Zephyr. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nanginig ang 7 espada sa loob ng kanyang soul sea. Buzz. Isang sinaunang marka ang biglang nagliwanag sa kanilang mga katawan. Kasunod nito, may mga pira-pirasong larawan na nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan. Isang dagwang larangan ng digmaan. Isang lalaking nakatayo sa gitna ng milyon-milyong bangkay. At isang nakakakilabot na lihim na tila itinago sa loob ng Scarlet Black Sword sa loob ng napakahabang panahon. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Dahil ang mga alaalang ito ay hindi sa kanya, kundi sa dating may-ari ng Scarlet Black Sword. Sino ang misteryosong may-ari ng Scarlet Black Sword na nag-iwan ng kanyang alaala sa loob ng mga espada? At anong nakakatakot na lihim ang nakabaon sa dagwang alaalang iyon na maaaring magbago sa kapalaran ni Zephyr? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1474 ang lihim sa loob ng patio. Matapos makuha ang Scarlet Black Sword, hindi agad nagmadali si Zephyr sa paggamit nito. Bagamat hindi siya bihasa sa landas ng espada noon, taglay niya ang napakalawak na pamana ni Li Zuan. Sa loob ng mga alaalang iyon ay nakatago ang hindi mabilang na walang kapantay na teknik sa espada. 13 galaw ng Dragon Sword, Great Void Sword, Chaotic Wind Blade, Thunder Blade. Bawat isa ay isang pambihirang sining na kayang ikagulat ng buong mundo. Para sa ordinaryong tao, maaaring abutin ng maraming taon bago maunawaan ang mga ito. Ngunit para kay Zephyr, ibang usapan iyon. Sa tulong ng kanyang bagong naabot na 9-star spirit energy at ng sword intent na nakapaloob sa Scarlet Black Sword, mabilis niyang nauunawaan ang pinakadawa ng bawat teknik. Parang isinilang siya para sa landas ng espada. Kaya sa loob ng ilang araw, tahimik siyang nagsanay. Tahimik siyang lumakas. At sa bawat araw na lumilipas, lalo pang tumitindi ang kanyang aura. Samantala, abala naman ang buong Alchemist Alliance sa kalagayan ni Lord Meng Zuan. Matapos inumin ang 9-star Soul Gathering Pill, agad itong pumasok sa malalim na pagpapagaling. Dahil dito, kakaunti lamang ang bumibisita kay Zephyr. Kadalasan ay sina Elder Yon at Lu Zemo lamang. Ngunit may isang tao na lubhang nagbago. Si Zuan Yu. Ang dating batang galit na galit kay Zephyr ay halos araw-araw nang bumibisita. Hindi na siya mayabang. Hindi na siya palaaway. Sa halip, punong-puno ng paghanga ang kanyang mga mata sa tuwing makikita niya si Zephyr. At sa araw na iyon, mabilis siyang tumakbo papunta rito. Kuya Zephyr. Sigaw niya habang hingal na hingal. Nagising na ang ninuno ko. Pinapupunta ka niya agad. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Mabuti naman. Pagkatapos ng lahat, isa siya sa mga pangunahing dahilan kung bakit naligtas si Lord Meng Zuan. Natural lamang na ikatuwa niya ang balitang iyon. Sa pamumuno ni Zuan Yu, mabilis silang nagtungo sa isa sa mga pribadong tirahan sa loob ng Blazing Sky Tower. Habang naglalakad, napansin ni Zephyr ang kakaibang katahimikan ng lugar. Simple, tahimik, ngunit puno ng lalim. Sa isang tingin pa lamang, mahahalata na ang may-ari nito ay may pambihirang estado ng pag-iisip. Hindi ito tahanan ng karaniwang tao.
Pagpasok nila sa patio, dalawang tao agad ang bumungad sa kanilang paningin. Ang una ay si Lord Longyon. Ngunit ang ikinagulat ni Zephyr. Ang ikalawa, isang magandang babae na nasa gitnang edad. Maputi ang balat. Marangal ang tindig. May kakaibang kagandahang hindi kayang takasan ng panahon. Bagamat hindi na siya bata, malinaw na noong kanyang kabataan ay isa siyang kagandahang kayang pabagsakin ang mga kaharian. At habang pinagmamasdan niya ang dalawa, may napansin siyang kakaiba. Si Lord Longyon. Ang respetadong 9-star Elixir Grandmaster. Ang makapangyarihang haligi ng Alchemist Alliance. Sa sandaling ito, nakatingin siya sa babae nang may kakaibang lamang sa kanyang mga mata. Parang isang binatang unang beses na umibig. Napatigil si Zephyr. At biglang may hinala siyang nabuo. Huwag mong sabihin. Si Lord Mengzuan ang babaeng ito. At higit pa roon, may lihim na damdamin si Longyon para sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Zephyr na mapangiti ng bahagya. Ngunit bago pa siya makapag-isip pa, ninuno. Nandito na kami. Biglang sumigaw si Zuan Yu. Malakas. Napakalakas. Sapat para gulatin ang buong patio. At agad, nagulat sina Longyon at Mengzuan. Parang 2 taong nahuling may ginagawang lihim. Sa bilis ng kidlat, bigla silang naglayo sa isa't isa. Parang walang nangyari. Parang walang pinag-uusapan. Parang walang nakatinginan, ilang sandali lamang ang nakalipas. Ngunit huli na. Nakita na ni Zephyr. Nakita na rin ni Zuan Yu. At ang pinakamasama, alam ni Longyon iyon. Dahan daw ang lumingon ang matanda. Namumula ang mukha. Nanginginig ang noo. At ang tingin niya kay Zuan Yu. Parang gusto niya itong sakalin sa mismong lugar. Samantalang si Zuan Yu, kumurap lamang. Walang kamalay-malay. Walang ideya sa napakalaking kasalanan nagawa niya. Ano nga ba ang tunay na relasyon ni na Lord Longyon at Lord Mengzuan? At bakit tila may matagal ng lihim na damdamin ang dalawang haligi ng Alchemist Alliance na hindi pa kailanman nabubunyag? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1475, ang biglaang pagkakamag-anak. May kakaiba rito. Sa tahimik na pagmasid ni Zephyr kina Mengzuan at Longyon, lalo lamang tumibe ang kanyang hinala. Hindi niya kailangang maging isang mahusay na manghuhula para mapansin iyon. Lalo na nang makita niya ang halos desperadong tingin ni Longyon kay Zuan Yu kanina. May lihim. At malinaw na hindi iyon simpleng lihim. Ngunit higit sa lahat, isang bagay ang tunay na ikinagulat ni Zephyr. Si Mengzuan pala ay isang babae. Sa mundo ng mga alchemist, napakabihira ng mga babaeng umabot sa pinakamataas na antas. Kaya naman hindi niya inaasahan na isa sa 4 na dakilang 9-star Elixir Grandmasters ng Alchemist Alliance ay isang pambihirang kagandahan. Bagamat nasa hustong gulang na ito, hindi pa rin natatakpan ng panahon ang kanyang alindog. Samantalang si Longyon, napatingin si Zephyr sa matandang mukha nito. Pagkatapos ay muling tumingin kay Mengzuan. At agad niyang pinigilan ang sarili upang hindi matawa. Napakalayo ng agwat. Sa kabilang banda, bahagyang ngumiti si Mengzuan. Ikaw pala si Zephyr. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Malumanay ang kanyang tinig. Ngunit sa likod ng bawat salita ay may nakatagong kapangyarihan. Parang banayad na alon na kayang magpagalaw ng buong karagatan. Isang tunay na 9-star Elixir Grandmaster. Ngumiti si Zephyr. Wala iyon. Ang totoo, si Kuya Longyon ang higit na nahirapan. Ako ay tumulong lamang. Sa sandaling marinig iyon, halos lumiwanag ang mukha ni Longyon. Ngunit agad naman itong pinatay ni Mengzuan. Huwag mo nang ipagtanggol ang matandang iyan. Napakatigas ng ulo niyan. Kung wala ka, baka hindi niya talaga na-refine ang 9-star Soul Gathering Peel. Bagamat tila panunumbat ang kanyang mga salita, hindi nakaligtas kay Zephyr ang bahagyang lamang na nakatago rito. At lalo lamang siyang nakumbinsi. May namamagitan talaga sa dalawa. Ngunit walang nagsasalita tungkol dito. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita si Mengzuan. Pareho naman tayong 9-star Elixir Grandmaster. Hindi mo na kailangang tawagin akong Lord Mengzuan.
Kung tutuusin, magkapantay lamang tayo. Natahimik sandali si Zephyr. Pagkatapos ay ngumiti. Kung ganoon, maaari ba kitang tawaging Sister Meng Zuan? Sa isang iglap, lalong lumawak ang ngiti ng babae. Kahit gaano kalakas ang isang babae, may kakaibang saya pa ring dulot kapag tinatawag siyang mas bata kaysa sa kanyang edad. Sige. Mula ngayon, isa ka ng nakababata kong kapatid. Tumango si Zephyr. Ngunit alam niyang higit pa sa simpleng tawagan ang nangyari. Ito ay tanda ng pagtanggap. Isang pagkakaibigang hindi basta-basta ibinibigay ng isang 9-star Elixir Grandmaster. At habang masaya pa ang lahat, biglang nagsalita si Longyun. Bahagya nitong inangat ang baba. At buong pagmamalaking sinabi, kung ganoon, mula ngayon, maaari mo na rin akong tawaging kuya. Tahimik. Lubos na tahimik. Napatigil si Zephyr. Napatigil si Meng Zuan. Pati si Zuan Yu ay napakurap. Dahil kung tatawagan niyang sister si Meng Zuan, at tatawagan niyang kuya si Longyun, hindi ba't parang matagal nang ipinapalagay ni Longyun na sila ni Meng Zuan ay iisang pamilya? Sa isang iglap, namula ng bahagya ang mukha ni Meng Zuan. Samantalang si Longyun ay tila saka lamang napagtanto ang kanyang nasabi. At si Zephyr, piliting pinigilan ang sariling matawa. Mukhang may isang matandang 9-star Elixir Grandmaster na matagal nang may itinatagong damdamin. At ngayon, halos siya na mismo ang nagbunyag nito. Ano ang magiging reaksyon ni Meng Zuan sa biglaang pag-amin ni Longyun? At gaano nakatagal itinatago ng matandang Grandmaster ang damdaming ito na tila alam na ng lahat maliban sa kanilang dalawa? Abangan ang susunod na kabanata.